May malaking kasabikan ang Los Angeles Lakers sa paparating na NBA season. Ang kilalang prangkisa ay kumuha ng long-time NBA sharpshooter na si JJ Redick bilang bagong head coach. At kanilang dinraft ang anak ni LeBron James, si Bronny James, upang likhain ang unang aktibong father-son duo sa professional na basketball. Sa off-season, pumirma rin si LeBron ng 2 taong extension para manatili sa team. Si Tim Chan ng Unrolling Stone ay nakipag-usap kay LeBron tungkol sa kanyang kamakailang pakikipagtulungan sa sikat na brand ng cognac na Hennessy. Ang collaboration na ito ay nagdala ng bagong twist sa iconic design ng Hennessy, kung saan tampok ang isang portrait ni LeBron na may bagong red and white sleeves sa bote. Sa nalalapit na pagsisimula ng bagong NBA season sa katapusan ng Oktubre, hindi lamang tungkol sa Hennessy ang napag-usapan nina Chan at LeBron. Tinalakay ni LeBron ang kanyang excitement na makipaglaro kasama ang kanyang anak na si Bronny, ang kanyang motibasyon na magpatuloy, at ang mga layunin niya para sa Lakers sa 2024-25 season. Nang tanungin kung ano ang nagtutulak sa kanya upang magpatuloy sa paglalaro, ibinahagi ni LeBron na ang kanyang pagmamahal sa laro ang siyang pangunahing dahilan ng kanyang hindi mapapantayang longevity. Ano ang nagtutulak sa akin ay ang pagmamahal ko sa laro. Pinagpala ako na makamit ang maraming bagay sa aking karera, pero laging may puwang para sa paglago sa loob at labas ng court, ani LeBron. Ako'y inspirado sa pagkakataon na magpatuloy na gumawa ng impact, mamuno at manalo sa pinakamataas na level. Hindi lang ito tungkol sa mga kampeonato, kundi tungkol din sa inspirasyon para sa susunod na henerasyon at ang patuloy na pag-unlad. Marami pa akong kayang ibigay at iyon ang nagtutulak sa akin. Ang pinakabagong collaboration ko sa Hennessy ay patunay na laging may bagong bagay na maaaring tuklasin at ang paglalakbay patungo sa greatness ay walang katapusan. Nang tanungin naman si LeBron tungkol sa kanyang mga layunin sa 2024-25 season, nagbigay siya ng mapagpakumbabang sagot na nakatuon sa pagpapahalaga sa bawat sandali. Para sa season na ito, simple lang, ang maging appreciative sa kasalukuyan, sabi ni LeBron. Habang nakatuon ako sa paghahanda at proseso at ginagawa ang lahat upang matulungan ang aking koponan na manalo, nais kong siguraduhing natatamasa ko rin ang mga sandali kasama ang aking anak, mga kakampi at mga fans. Madaling mawala sa focus sa gitna ng season, kaya ang pagkuha ng mga sandaling ito upang ipagdiwang ay siyang inaasahan ko. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, masamang balita ang natanggap ng New York Knicks tungkol sa kanilang front court ng maagang bahagi ng linggong ito. Bilang resulta, pumilos sila upang makuha ang isa pang malaking trade ngayong off-season. Ayon kay Shams Charania ng The Athletic, malapit nang makumpleto ng Knicks para makuha ang big man ng Minnesota Timberwolves na si Karl Anthony Towns. Naging karibal ni Towns ang sentro ng Philadelphia 76ers na si Joel Embiid mula nang magsimula silang maglabanan sa simula ng kanilang mga karera. At ngayon ay kapwa kinikilala bilang 2 sa mga pinakamahusay na scoring centers sa NBA. Sa isang hakbang na tiyak na magdudulot ng malaking ingay sa NBA, dating guard ng Golden State Warriors na si Donte DiVincenzo ay reportedly lilipat na sa Minnesota Timberwolves, kasama ang all-star forward na si Julius Randle, kapalit ng all-star center na si Karl Anthony Towns, ilang araw bago magsimula ang mga training camps sa buong liga. Matapos makumpleto ang isang blockbuster trade para kay Mikal Bridges mas maaga ngayong off-season, tila nakatadhana na ang New York Knicks na buuin ang kanilang kinabukasan sa paligid ng mga dating magkakampi mula sa Villanova, sina Bridges, Donte DiVincenzo, Josh Hart at Jalen Brunson. Ngunit tila hindi prioridad ng Knicks ang pagpapanatili ng buong Villanova quartet dahil nakuha nila si Karl Anthony Towns na naglaro ng kanyang unang 9 na season kasama ang Minnesota Timberwolves
matapos siyang maging unang overall pick noong 2015 NBA Draft. Matapos makarating sa ikalawang round ng 2024 NBA Playoffs, sinabi ng Knicks na sila ay magiging contenders sa Eastern Conference. Noong nakaraang season, nagtapos ang Knicks sa 50-32 record. Tinalo nila ang Milwaukee Bucks para sa ikalawang pwesto kasunod lamang ng Boston Celtics. Nang talunin ng Pittsburgh 76ers ang Miami Heat sa NBA Play-In Tournament, nagtapat sila sa Knicks sa first round. Natalo ang Sixers sa 6 na laro. Naging makabuluhan ang off-season para sa Knicks. Anong masasabi niyo ngayon sa depth ng Knicks, mga kaibigan? Speaking of trade, bago pa man ang nakagugulat na pag-iwan ni Klay Thompson, matagal nang naghahanap ang Golden State Warriors ng bagong pangalawang scorer upang muling buksan ang kanilang championship window. Posible kaya na magdulot ito ng interes sa disgruntled former All-Star forward ng New Orleans Pelicans, si Brandon Ingram. Ayon kay Dan Favale ng Bleacher Report, iniisip ng Warriors na gawin ang blockbuster trade kung saan ipapalit ng Warriors si Andrew Wiggins kay Ingram. Golden State Warriors receive Brandon Ingram na may $36 na milyong na sahod. New Orleans Pelicans naman ay matatanggap sina DeAndre Ayton, Moses Moody, Golden State's 2025 first-round pick, top 8 protection. Portland Trail Blazers receive Andrew Wiggins and Gary Payton II. Sinabi ni Favale na kailangan ng Warriors ang isang manlalaro na kasalukuyang kaya maging pangalawang pinakamahusay na offensive player ng isang malakas na koponan. Habang umaasa ang Warriors na sina Jonathan Kuminga o Brandon Podziemski ay makakapuno sa role na ito sa hinaharap, tila mapanganib na iasa ito sa kanila para sa susunod na season. Ang Golden State ay makikinabang sa ganitong sitwasyon. Si Wiggins ay isang plug-and-play, ngunit ang kanyang kontrata ay hindi na positibo. Samantalang si Ingram ay may mas mataas na best-case scenario bilang shot creator at playmaker. Paliwanag ni Favale, ang yugto mula Team USA hanggang sa season na ito ay marahil ang pinakamababa na naramdaman ko sa suot na Pelicans uniform at na-motivate ako nito, sabi ni Ingram sa kanyang exit interview noong Abril. Kailangan kong tingnan ang sarili ko at alamin kung paano ko matutulungan ang koponan at mabawi ang tiwala ng mga fans ng New Orleans. Iyon ang trabaho ko at iyon ang gagawin ko. Kung matutuloy ang trade na ito, mga kaibigan, gagana kaya si Ingram sa Warriors? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.